Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng digital copy ng inyong national ID at ituturo ko na rin kung paano lalagyan ng signature ang inyong digital national ID. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating mga Google Play Store at pagkatapos kung nakapasok na kayo, i-search lang natin ang eGov.ph. At pagkatapos kung marami yung pangalan na lumabas, hanapin at i-click nyo na lang po ang ganitong logo. Tapos yung pangalan niya, eGov.ph, tapos DICT, eGovernment. Ito po yon. So i-click nyo na lang po ang install. Antayin nyo na lang po na mag-loading yan. At pagkatapos kung ganito na yung lumabas, i-click nyo na lang po ang open. At maglo-loading ng kaunti. At pagkatapos may makikita kayong ganito, allow eGov.ph to send you notification. So kung gusto nyo makareceive ng mga notifications galing kay eGov guys, pwede nyo i-click ang allow. Pero kung ayaw nyo naman, i-click nyo ang don't allow. Depende na po yan sa inyo. At pagkatapos may makikita po kayong ganito. So basahin nyo na lang po lahat yung nandyan at pagkatapos i-click nyo ang sign up. And then may makikita tayong ganito, let's get started. So kailangan ninyong maglagay ng cellphone number. So optional lang po yan guys, pwede kayong maglagay ng cellphone number or kung ayaw nyo naman, pwede kayong gumamit ng email. So i-click nyo na lang po itong dito sa baba. Pero sa akin yung gagamitin ko is cellphone number. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po ang next. After that, may makikita na naman kayong ganito. So, kayo na bahala guys kung gusto niyo makareceive ulit ng notification. Optional lang yan. Nasa sa inyo na po yan. So, i-click nyo na lang po dito. Kung mag-green yan, makaka-receive kayo ng notification. Pero kung ganyan, hindi po kayo makaka-receive. At kung okay na, naka-decide na kayo, i-click nyo ang continue. And then may makikita po kayong ganito na nag-send daw sila ng OTP sa inyong mobile number na nilagay. Or kung email address yung nilagay ninyo, doon po marireceive yung OTP. So make sure po active at nabubuksan ninyo yung email address or cellphone number. Dapat nakaka-receive ng text yung ilalagay ninyo kasi magsasend sila ng OTP. So ganitong OTP po yung na-receive ko at pagkatapos yun na po ang nilagay ko dito. Maglo-loading po yan ng kaunti and then mapupunta na kayo sa paglalagay ng inyong password. So dito mag-create kayo ng 6-digit na password. Make sure po madali lang ninyong matatandaan yung password na ilalagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At dito naman, i-type nyo ulit yung password na nilagay ninyo. So dapat magkaparehas yung password na nilagay niyo dito at yung una. At dapat may makikita kayong ganito sa baba, great impin matches. So nagmatch po yung unang password at pangalawang password na nilagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. Antayin nyo na lang po ng konti at maglo-loading na yan. And then may makikita na po kayong ganito, congratulations. Successful na daw yung pag-create ninyo ng account. At pagkatapos mapupunta na tayo sa ating eGov account. Pero hindi pa po dyan natatapos kasi kailangan pa nating i-verify yung account natin. So para ma-verify po yan, i-click lang natin tong verify now. So para ma-verify, kailangan ninyong i-enter yung personal information ninyo dito. So kailangan yung fill upan lahat yan, citizenship, first name, middle name, last name, ganyan. Pero kung mayroon naman kayong national ID, pwede nyo pong i-click tong scan Philsys QR. So i-click nyo na lang po yan at i-scan nyo yung QR code na nandun sa inyong national ID. Pero kung wala guys, okay lang, manual nyo na lang fill upan lahat ng mga information na nandyan. So kung kagaya niya, nalagay nyo na po lahat yung citizenship, first name, middle name, last name, at yung birth date ninyo. Kung may suffix kayo kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dito, i-click nyo na lang po to at hanapin yung suffix ninyo. Pero kung wala naman, huwag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. So make sure yung email address ninyo guys, active at nabubuksan ninyo kasi may isesend po sila doon. At kung okay na, dito na sa baba, pumili kayo ng gender dyan. At pagkatapos, i-click nyo na ang next. After that, mapupunta na kayo sa paglalagay ng current address. So dito ilagay nyo na lang po yung state or province, tapos city or municipality, tapos pumili na lang kayo ng barangay.
At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung house number, building number, or street name. Depende na kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. At may makikita po kayong ganito sa baba na address line 2, pero optional lang po yan, pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. Tapos dito sa baba, yung postal code, optional lang din po yan, pwede ninyong lagyan, pwede rin pong hindi. At kung okay na at nalagay na ninyo ang lahat, i-click nyo na po ang next. After that, may makikita po kayong confirmation information. So, dito kailangan ninyong i-double check lahat ng mga information na nilagay ninyo. Make sure tama po lahat yung nilagay ninyo at wala pong mali. So, kung meron kayong gustong i-edit, i-click nyo po tong edit details. Itong sa current address at sa personal details. Pero kung okay naman po lahat, i-click nyo na po ang next. At mapupunta tayo sa pag-take ng live selfie para mapatunayan na kayo talaga yung nag-open ng account ninyo. So make sure guys, walang sombrero, walang sunglasses, tapos walang face mask, in short, walang nakaharang sa mukha ninyo. So dapat nasa maliwanag din kayong area. At kung ready na kayo, i-click nyo na po ang tap to launch camera. And then may makikita po kayong ganito, allow eGovPH to access photo and videos on this device. So pwede po kayong pumili dyan sa allow limited access or allow all. Basta wag lang po yung don't allow. Kasi pag nag-don't allow kayo, hindi po kayo makakapag-take ng picture ng live kasi hindi nyo inallow yung camera. Marami po kasi nagtatanong sa akin bakit walang camera daw na lumalabas. Kasi na-click nila don't allow. So make sure guys, allow all or allow limited access. Pero sa akin, ang na-click ko, allow all. So yun dito guys, madalian lang dapat. So dapat naka-ready kayo. Nandito naman yung instruction sa taas. Kagaya niyan, look at the camera, blink your eyes, move your head to the right. Pagkatapos, move your head to the left. So ayan na guys, steady nyo na lang yung mukha ninyo. So preparing to capture na. And pagkatapos, ito na yung picture ninyo. At may nakalagay dyan, happy with your picture. So kung happy kayo guys, pwede nyong i-click yung yes, I am happy. Pero kung gusto nyong palitan yung picture, pwede kayong mag-retake. So sa akin, okay na, i-click ko na po ang yes, I'm happy. After that, may makikita tayong ganito na almost there. So malapit na pong matapos, pero nag-send po sila ng 6-digit na email code sa inyong email address na nilagay. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address niyo kasi may code po silang isasend doon. So ganito po yung email na natanggap ko. Tapos dito, nandito po yung code. So ito po yung ilalagay natin dito. So after nyo malagay, automatic pong may makikita kayong ganito. Congratulations! Successful daw yung pag-upgrade ninyo ng account sa eGovPH. So ito na po yung digital copy ng inyong national ID. So kagaya nga nasabi ko kanina, ituturo ko sa inyo kung paano lalagyan ng perma yan. Dapat guys, nandito lang sa baba ng ID ko yung create signature. Pero hindi ko po na-screenshot kanina, pasensya po. Pero ituturo ko pa rin sa inyo kung paano lalagyan yan. So punta lang tayo dito sa homepage ng ating eGov account. At kung nandito na po tayo sa homepage ng ating account, so hanapin at i-click lang natin tong picture. Ito, yung account natin. So dito makikita nyo po yung personal information ninyo. At dito sa baba, may makikita po kayong digital signature. So hindi pa nakaset yung digital signature ko, so kailangan nating i-set up yan. So i-click lang natin tong set up now. At pagkatapos, may makikita kayong ganito. Add your digital signature. So, i-click nyo na lang po ang continue. At mapupunta po kayo dito. So, dito sa box guys, ilagay nyo po yung perma ninyo. Pwede pong ballpen, lapis, ganyan, basta matulis or pwedeng kamay nyo yung gamitin ninyo pang perma. So, make sure guys, magkatulad talaga yung original na perma ninyo at nakalagay na perma dito. So, dapat tama talaga yung perma na ilalagay ninyo at make sure hindi lalagpas dito sa box. Pero kung mali yung unang perma ninyo, pwede nyong i-click tong clear dito sa baba. So sample lang po yung dubs na nakalagay dyan. Yung totoong perma po ninyo yung ilalagay talaga dyan. At kung okay na kayo sa perma na nakalagay, i-click nyo na po ang continue. At pagkatapos may makikita kayong ganito. Make sure daw na tama talaga yung perma na nilagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang yes.
And then mapupunta kayo dito sa paglalagay ng 6-digit na password ninyo. So ilagay nyo po yung password na ginawa ninyo kanina. At pagkatapos may makikita kayong ganito, congratulations, na-add na daw yung digital signature ninyo. At para naman po sa mga tingin nila mali yung perma na nilagay nila or kung nagpalit na sila ng perma, pwede niyo pong palitan yung digital signature ninyo sa inyong national ID within 29 days ng pagkagawa ninyo ng perma na una. So after 29 days, pwede niyo pong palitan yan. So para ma-check po yung digital national ID natin kung may digital signature na nga ba, so punta lang tayo sa ating eGov account at pagkatapos i-click lang natin tong sa baba, itong may square. So makikita nga natin may perma na yung digital national ID natin. So nandito po sa baba. At para naman po ma-check yung mobile wallet digital version ng ating national ID, i-click lang po natin tong arrow dito sa gilid. So ito naman po ang itsura ng ating mobile wallet ID version ng ating national ID. Mukhang ID na po talaga siya at may perma na ninyo. Pero ang kaibahan lang, wala po siyang back portion dito sa digital ID ninyo. Pwede nyo po itong screenshot or ipapotocopy.